Ano bang habits ng mga successful na tao? Ano bang ginagawa nila na dapat nating i-apply sa ating buhay? Pero ang tanong, ikaw ba yung klase ng tao na puro poor habits? O ikaw yung tao na puro rich habits? Ikaw ba isang tao na impulse buyer, puro utang at walang savings? O ikaw yung tao na learner, may healthy lifestyle at smart sa pera? Ilan lang ito sa mga habits na magpapayaman o magpapahirap sa'yo. Pero ano ba yung 7 habits of highly effective people ayon kay Stephen Covey? Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, be proactive. Kung gusto mong maging successful at effective, kailangan na ikaw mismo yung nagtitake ng initiative. Kailangan ikaw yung kumikilos ng kusa imbes na sabihan or piliting ka pa. Kumbaga dapat hindi ka takot sa responsibilidad na gagawin mo sa buhay. Kailangan ikaw ang driver ng sasakyan para kontrolado mo kung saan ka pupunta at kung maligaw ka man, ikaw din ang may gawa nun. Ang buhay natin most of the time base rin sa ating choices. May good at meron ding bad decisions o choices. Example, choice mo namang magsugal, pero choice mo ring hindi magsugal. Choice mo maging gastador, at choice mo ring mag-ipon. Lahat yan, kahit simpleng decision pa, may epekto sa future mo. Sabi nga sa quote, the best way to predict your future is to create it. So kumilos ka at ikaw mag-create ng opportunities. Make sure na tama yung mga actions at choices na ginagawa mo. Dapat din na matuto kang mag-take ng responsibility sa buhay at huwag kang maging masyadong pa-victim or taong mahilig sa blame game. Kasi kapag proactive person ka, meron kang response ability. Meaning may choice ka kung paano mag-respond sa mga certain situation. Hindi ka reactive person na puro reklamo, madaling madala ng emosyon or apektado ng environment. Example, reactive person ka. Kapag maganda yung panahon, maganda rin yung mood mo. Pero kapag pumangit ang panahon, naapektuhan na rin ang iyong attitude, kaya pangit na rin ang performance mo. Pero pag proactive person ka, walang epekto yan. Kahit umulan pa o umaraw, tuloy ka pa rin. Kaya para hindi tayo maging ganito, kailangan focus lang tayo sa ating circle of influence. Ang circle of influence ay yung mga bagay na kaya nating ma-influence o makontrol, tulad ng habits, actions natin, at attitude. Pero yung mga nasa circle of concern, yan yung things you cannot control, tulad ng weather, opinions ng tao sa'yo, at politics. Yung mga reactive people, nakafocus sila dito sa circle of concern. So dapat mas mag-expand yung focus mo sa iyong circle of influence habang lumiliit yung circle of concern mo. Number 2, begin with the end in mind. Marami sa atin ang go with the flow, kung saan nabubuhay tayo base sa mga sinasabi at ginagawa ng karamihan. Nag-agree at ginagaya na lang din natin ito kasi yun ang easiest thing to do. Nung sinabi sa'yo na mag-nursing ka, yun nga ang kinuha mong course kasi yun ang ginagawa ng karamihan. Go with the flow ka lang, para kang pasahero sa isang kotse na wala kang idea kung saan mapupunta. Hindi ikaw yung driver na merong control sa manibela. Kaya importante na meron kang personal leadership sa buhay mo. Meaning, ikaw yung in charge at alam mo ang iyong destinasyon. Nakikita mo na yung end in mind. Kasi meron kang clear vision at desired direction sa buhay. Isa pang principle dito sa habit number 2 ay yung tinatawag ni Covey na all things are created twice. Meaning, merong mental or first creation at meron ding physical or second creation sa lahat ng bagay. Tulad ng paggawa ng bahay. Una, na-create muna yan sa isip natin. Yung kulay, yung blueprint, etc. Tapos, makikreate ito ng second time na konkretong bahay na. Pinapakita lang dito kung gaano ka-powerful yung thoughts or iniisip natin. Parang sa una, iniisip mo yung goal mo, then dapat i-align mo yung actions mo dito. Kung nahirapan ka sa go with the flow na mindset, importante na magawa mo yung rescripting ng sarili mo o yung mga script na sinabi sa'yo na ganito ang gawin mo sa buhay, masama ang yumaman, huwag ka mag-business at iba pang mga maling script. So try mo muna na i-recognize yung mga ito at unti-unti mong patungan yung script na yon ng bago na naka-align sa goals mo. Number 3, put first things first. Ayon sa quote sa habit 3, things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. So meaning, dapat yung ginagawa mo ay yung mga bagay na importante at yung mga bagay na maglalapit sa'yo sa goals mo. Huwag mo i-prioritize yung mga bagay na walang kwenta. Minsan kasi ang inuuna nating pagkagising pa lang, yung mga bagay na entertaining like social media at mobile games. Imbis yung mga bagay na magpapaunlad sa buhay natin. Ito kasing habit 3 na put things first ay ang practical
physical execution ng habit 1 at habit 2. Kung kanina sabi natin sa habit 1, ikaw dapat yung driver ng kotse. Sa habit 2 naman, dapat naisip mo na yung destination mo. At dito sa habit 3, dapat nagda-drive ka na. Ito na yung action at physical creation. So, paano ba natin mapapractice itong habit 3 upang ma-reach natin ng mas mabilis ang ating goals? Importante na malaman mo itong time management matrix. Makikita nyo dito yung 4 quadrants ng time management at dapat sa quadrant 1 at quadrant 2 na i-spend yung majority ng oras mo. Pero marami kasi sa atin na doon nauubos yung oras sa quadrant 3 at lalo na doon sa quadrant 4. Ngayon, i-breakdown natin yung bawat quadrant at bakit mas mahalaga na mag-focus ka sa quadrant 2 imbis sa quadrant 1 kahit na urgent and important ito. Quadrant 1, ito yung urgent and important. Pero maraming taong nauubusan ng oras sa isang araw sa pagresolba ng mga problems, emergencies, o yung paggawa doon sa deadlines. Na kapag nakonsume ka ng husto dito, ay doon ka na nabe-burn out o nawawala ng gana sa ginagawa mo. Quadrant 2, important and not urgent. Pero dito ka dapat mag-focus sa quadrant na ito para mas maging effective ka. Yung quadrant 1, dapat i-manage mo lang yan. Kasi isipin mo, kung nakafocus ka sa planning, maiwasan mo na maghabol sa deadlines. Maiwasan mo na last minute tsaka ka pa lang nagtatrabaho. Kapag na-identify mo yung prevention na kailangan mong gawin, maiwasan o mababawasan mo yung mga problems. At kung nakafocus ka rin sa personal development, maiwasan mo yung emergencies kasi healthy living ka at nag-exercise. Kung dinidevelop mo pa yung sarili mo, mas magkakaroon ka ng disiplina at mas marami mag-o-open na opportunities para sa'yo. Quadrant 3, urgent and not important. Dito nauubos yung oras natin madalas kaka-react sa mga bagay na akala natin importante. At in reality, yung urgency na ito ay base lang sa priorities at expectations ng iba. Tulad ng interruptions, may phone call ka, o kaya may mga email na kailangan mo buksan kagad. Dahil dito naubos yung oras mo, nawawala ka na sa focus at nawawalan ka na ng control kasi para kang nadidiktahan ng ibang tao. Pero itong quadrant 3, pwede mong i-delegate yan. Kaya nga yung ibang mga kumpanya, merong mga department for customer support, may email and chat support or tigasagot ng call. Quadrant 4, ito yung dapat mong iwasan or limitahan na kasi ito yung trap na magpapahirap lang sa'yo dahil puro pagsasayang ito ng oras. Maraming tao na dito naubos yung oras kapag nahirapan na sa quadrant 1 or quadrant 3. Na-stress ng konti kaya nagsayang na ng oras sa social media, naglaro ng games or nag-Netflix hanggang sa hindi na nagawa yung quadrant 2 at quadrant 1. Sabi pa nga ni Covey na the challenge is not to manage time but to manage ourselves. Kaya importante na ma-develop mo yung sarili mo para mas mabawasan yung mga gagawin mo sa quadrant 1 at hindi ka na magsayang ng oras sa quadrant 4 and 3. So dapat guys, after nyo manood ng video na ito, i-identify nyo yung quadrant 2 activities na hindi nyo ginagawa. Isulat nyo sa papel tapos gawin nyo yun. Number 4, think win-win. Para magawa ang habit na ito, kailangan na magkaroon ka ng abundance mentality. Ito yung paniniwala na merong enough of everything, mapa-resources man yan, opportunities at success. Ikaw yung tao na grateful sa mga meron ka at pinagkakaloob sa'yo. Pero kabalikaran yan kung meron kang scarcity mentality. At maraming tao ang ganito na naniniwala na lagi may kulang or nakafocus doon sa wala. Walang time, kulang sa pera, walang opportunity, lagi siyang kawawa. In short, lagi negative. At kapag may abundance mindset ka, mas open-minded ka sa mga ideas, mas willing ka makipag-collaborate sa iba. Importante na magbe-benefit ikaw at yung kadil mo. Kaya nga magiging win-win scenario yan. Hindi pwedeng ikaw lang ang may kinabang o win-lose or na siya lang yung may kinabang o lose-win. At mas lalong hindi pwede na pareho kayong talo o lose-lose. Pag wala kayong mapagkasunduan na parehas kayong panalo, mas maganda na no deal na yan at mag-move on sa next. Pero para mas maging madali yung win-win scenario, kailangan na makapag-build ka muna ng relationship doon sa kausap mo. Number 5, seek first to understand, then to be understood. Marami sa atin ang hindi marunong makinig para intindihin yung kausap. Pero nakikinig lang sila para meron silang i-reply doon sa sinasabi ng kausap. Minsan ikaw pa yung bida-bida na pinipilit mo yung pananaw mo sa ibang tao. Or na close-minded ka at masyado kang judgmental sa kausap mo. Hindi mo na nilalagay yung sapatos mo doon sa kinakausap mo. Hindi mo na unawaan yung pinanggagalingan ng tao. Ano ba yung pinagdadaanan niya and so on. Pero kapag na-master mo itong habit 5,
5, marami kang mabibuild na matitinong partnerships at relationships sa personal mong buhay or sa pagnenegosyo. Kaya nga yung mga magagaling na salesman or agents nakabenta ng kahit anong bagay kasi bago sila magkalok ng produkto, nauunawaan muna nila yung problema, yung pangangailangan o estado ng kanilang mga potential customers. Number 6, synergize. Ang emphasis ng habit na ito ay yung power ng collaboration para mas magkaroon tayo ng greater opportunities at results. Siyempre kapag meron tayong team or may mga partners tayo, mas magiging malakas ang ginagawa natin. Mas maraming kumikilos at mas maraming utak. Kaya ang susi para magkaroon tayo ng synergy sa ibang tao ay ang mga sumusunod. Number 1, value differences. I-appreciate natin yung unique abilities, strengths, perspectives at experiences ng iba. Number 2, create a third alternative. Gumawa ng solusyon na papabor sa bawat isa. At number 3, be open to feedback. Bagong habit number 7. Quick recap tayo ng habits of highly effective people. Number 1, be proactive. Number 2, begin with the end in mind. Number 3, put first things first. Number 4, think win-win. Number 5, seek first to understand, then to be understood. Number 6, synergize. At number 7, sharpen the saw. Ito yung habit kung saan patuloy kang nag-i-improve. After all, kung hindi natin ipaprioritize ang ating sarili, hindi tayo magiging healthy, masaya, at hindi rin tayo makatulong sa iba. Kaya tandaan mo yung 4 types of renewal na dapat mong gawin. Number 1, physical renewal, pwedeng through gym and eating healthy. Number 2, mental renewal, pwedeng through reading books and meditation. Number 3, spiritual renewal, pwedeng through prayers and gratitude. At number 4, social or emotional renewal, pwedeng through spending time with loved ones.